Kamusta na kayo? Naaalala nyo pa ba ako? Ako si Nole, isang tanyag na albularyo at malapit na ring makamit ang pagiging ermitanyo. Sa araw na ito, ako ay magbabahagi ng sarili kong kwento at padadaanin ko kay Commander JH. Ito ay may pinamagatan na mutya ng tubig. Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kwento ni Kanole ang inyong mapapakinggan. Hindi po ito kwento ni Lolo Isabelino, pero gagamitin ko po ang boses natin bilang isang matanda. Dahil para sa akin, mas maganda ang narration natin kaysa sa natural kong boses. Simulan na po natin. Sa kapanahunang nabanggit, si Kanole ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga pinitas na gulay dahil siya ay bababa ng kapatagan upang ialok sa kanyang mga tinatawag na kaibigan sa palengke. Hindi lang isang palengke ang kanyang pag-aalokan ng araw na yon. Aabot pa ito hanggang 5. Sa kapanahunan ding iyon, wala siyang sariling tricycle. Pero meron siyang motor na sabihin na nating mas matanda lang siya ng kaunti. Nang pababa na siya, nakita niyang yung alaga niya sa kanyang bakuran ay humarang at pinigilan siya. "Huwag ka munang aalis," wika nito sa kanya. "Oh, bakit? Kailangan ko nang maibaba ito sa palengke. Babalik din ako agad. Huwag kang mag-alala." "Huwag ka munang umalis. May darating na pasyente." "Ano? Sige." Nang dahil sa sinabi ng kaibigan niyang nakatira malapit sa kanyang bakuran, hindi muna siya umalis at nag-aantay sa kanya yung inarkila niyang kolong-kolong na magdadala sa palengke. Anong oras ba darating ang mga yun?" "Hindi ako sigurado. Pero darating sila sa araw na ito." "O sige, baka pwedeng ibaba ko na lang muna sa ibaba itong mga gulay ko. At yung inarkila kong kulong-kulong, siya na ang bahalang makipag-usap sa mga taong kausap ko sa palengke." "Madali ka lang. Dahil baka magkasalisi kayo ng darating na pasyente." "O sige." Ibinaba naman ni Kanole ang kanyang mga gulay at napakiusapan niya yung kanyang inarkila. Binigyan niya ng tamang pangalan at address at pwesto yung pagbabagsakan. Sige ho. Hindi po ako makakasami. Kayo na pong bahala dyan. Malaki naman po ang tiwala ko sa inyo." "Siyempre naman, Nole. Tayo pa ba maglolokohan? O sige. At importante yung aasikasuhin mo. Makakatulong ka na naman sa tao." "Oo nga po eh. Sige po, mag-iingat po kayo. Balitaan nyo na lang ako mamayang hapon. At ako na hong bahala sa inyo." Sige." Pagsapit ng alauna ng tanghali, habang nagluluto si Kanole, nariyan na yung sinasabing darating na pasyente. "Tao po. Magandang hapon po." Tawag ng isang lalaki sa labas. Magandang hapon din po. Pasok po kayo." Pagpasok pa lamang ng lalaki at babae, yung babae ay bigla na lamang, "Daddy, ilabas mo ako dito, ang init." Bakit? Paanong mainit?" Inilabas naman ng asawang lalaki yung babae. Si Kanole naman ng mga oras na yun, alam na niya kung ano ang ipinunta ng mag-asawa at kung ano ba ang sakit nito. "Pasensya na ho kayo. Dyan na lang ho tayo sa ilalim ng puno. Tamang-tama, malamig naman ho dyan." Wika ni Kanole sa kanila. Pumayag naman yung mag-asawa nang dahil dito nagsimula na ang gamutan
bilang isang tunay na albularyo. Sige, ganun pala. Nang magwika si Kanole ng ganon, napatingin sa kanya yung asawa ng babae kasi wala pa naman silang binabanggit. Paano niya nalaman yung sakit ng babae? Kuya, huwag kang mag-alala. Alam ko na kung sino ang gumugulo sa asawa mo. Ang hindi ko lang alam kung ano ba ang dahilan nito kung bakit niya ginaganyan ng asawa mo. Sana'y huwag kang masasaktan pero gagamitin ko ang katawan ng asawa mo para tawagin yung nanggugulo sa kanya at nang malaman na rin natin kung ano ba ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga ganito. Sige ho, maraming salamat ho. Maya-maya pa, heto na at natawag na ni Kanole yung gumugulo sa babae. Anong kasalanan? Bakit ayaw niyong lubayan ng taong to? Sa nakikita ko sa kanya, bata pa siya pero pinapapangit niyo yung muka. Hindi man lang ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyo? Hindi niyo ba alam na merong katapat na kaparusahan sa itaas yung ginagawa niyo? Gusto ko yung sinasabi mo. Kaya lang hindi kita makita eh. Ano? Nasaan ka ba? Nandito lang ako sa harapan mo. Hindi mo pala ako makita. Mahina ka pala. Ngayon, inuutusan kita na kung ano man ang kasalanan sa'yo ng taong ito, kaya mo ginagawan ng ganyan, pues tanggalin mo. Dahil kahit nandyan ka sa inyo, ngayon mismo, kaya kong kitilin ng buhay mo. Palalakarin ko ang isa kong presensya para hanapin ka. Presensya? Palalakarin? Walang ganon. Walang albularyo na kayang gawin ng ganon. Yun ang akala mo. Huwag mo kong itutulad sa iba. Hinahamon kita. Tatanggalin mo o hindi? Aray! Ano? Masakit? Mainit? Sige na, hanggat mabait pa ako. Nagmatigas ang nakasapi sa babae. Ganun pa man, hindi siya napagaling ni Kanole dahil iba na yung ginagawa ng nakasapi. Ganun pa man, napaalis ito ni Kanole at sinabing, "Huwag ho kayong mag-alala. Pupuntahan ko na lang po kayo." Pupunta ka sa amin? Opo. Malayo po yung sa amin. Ha? Tagasan ho ba kayo? Taga Cebu pa kami. Cebu? Pero paano? Mawalang galang na po. Taga Cebu po kami. Napatungo kami rito dahil merong nakapagsabi sa amin na isang malakas na albularyong kayang magpagaling sa asawa ko. Albularyo din ang nagsabi sa akin noon. Tapos, sabi nila, hindi raw naniningil ng pera yung nanggagamot dito at kayo nga po yun. Manong Nole, naniniwala po ako na hindi mo man mapagaling ang asawa ko ngayon pero marami pang araw. Ito po ang tamang address namin. Puntahan niyo po kami kung maaari. Pumayag naman si Kanole sa kagustuhan ng lalaki. Pero sa mga oras na yun, tila ba nasubo si Kanole dahil sa Cebu pa pala nakatira ang mag-asawa. Pag alis nila, natawa na lang si Kanole sa kanyang sarili dahil hindi niya lubos akalain na napakalayo pala ng tinitirhan ng pinangakuan niyang pupuntahan niya. Ganun pa man, meron siyang isang salita. Hindi man siya agad makapunta roon, kailangan niya munang mag-ipon ng panggastos sa kanyang pupuntahan. Tamang-tama.
Isang pitas ko pa bukas. May pera na ako. Iiwanan ko na lang yung mga kababaryo ko na bantayan tong pananim ko. Nasubo yata ako. Nang dahil sa hindi naman napagaling ni Kanole ang pasyente sa araw na yon, baka naman sabihin niyong mahina pala si Kanole. Ang tunay na dahilan, tinanggal lang niya yung sapi at binigyan ng kaunting proteksyon ang babae nang hindi nalalaman ng asawa at ng pasyente. Sa mga punto na yon, kahit na ilang beses na pasukin ng mangkukulam, ang katawan ng pasyente ay hindi siya makakapasok. Mawawala lang kasi yung sakit kung sakaling tutuluyan ni Kanole yung gumugulo sa babae. Kuya, aalis kasi ako bukas eh. Walang magbabantay rito sa mga gulay ko. Tsaka baka pwedeng pakitingin-tingin na din. Sige. Nole, ito yung napagbentahan. Ay, salamat po. Siya nga ho pala bukas. Pagka nakapitas tayo, sasama ako sa inyo pero hindi na ako kasamang babalik dito. Pakiusap po, pakibantayan na lang yung mga pananim ko. Sige ho, walang problema. Kinabukasan, bandang hapon, nasa Maynila na si Kanole at sumakay siya ng eroplano. Nang makarating siya ng Cebu, hirap siyang makipag-usap sa mga tao dahil iilan-ilan lang yata ang taong marunong magtagalog doon sa kapanahunan na yon. Meron siyang nakausap na isang matandang nagtitinda sa bangketa. Kinausap niya ito sa wikang Tagalog pero nagulat siya nang sagutin siya nito ng Tagalog din. Dito, sumakay ka diyan. Tapos, sabihin mo lang yung pupuntahan mo. Malapit ka na dito, iho. Salamat po, inay. Walang anuman, sige na, pumunta ka na. Sige po. Makalipas lamang ang 30 minutong pagsakay sa tricycle, narating na niya yung bahay. Nagulat pa nga noon yung mag-asawa dahil ang inaakala nila sa susunod na buwan pa makakarating si Kanole. Magandang hapon po. Wika niya rito. Magandang hapon naman. Tuloy ho kayo. Nakakagulat Akala namin hindi pa kayo darating. Mahalaga po sa akin ang bawat buhay ng mga pasyenteng ginagamot ko. Yung asawa niyo po, sumisigaw yata. Narinig nilang yung babae ay humihiyaw. Pagbukas nila ng pintuan ng kwarto kung nasaan yung babae, kasabay naman nun yung pag-alis ng usok at pagdaan nito sa bintana. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Wika ng asawa ng babae. Nariyan na naman siya. Manong Noli, pagalingin mo po yung asawa ko, parang awa mo na. Pakikiusap nung lalaki. Sige po. Kaya nga ho ako nandito. Para dyan. Yun ding oras na yon, nilabas ni Kanole ang kanyang mga gamit sa bag. Inilapag ito sa lamesa kung saan merong altar yung mag-asawa. Maaari po ba? Bitawan niyo muna yung inyong asawa. Dito lang ho kayo sa gilid at sisimulan ko na ang proseso. Pumayag naman yung lalaki, kaya't nang hawakan pa lamang ni Kanole yung babaeng pasyente, bigla na lamang nang lisik ang mga mata nun. At biglang, at dumayo ka pa talaga dito? Hindi mo ba alam na ang katawan ng babaeng ito ay aming pinamamahayan? Sa palagay mo, ngayong nandito ka sa balwarte namin, makakaalis ka pa? Lahat ng mga kapanalig namin dito ay pagtutulong-tulungan ka. Ibabaon ka namin dito sa Cebu. Ganon? Ayos Natakot ako. Anong sabi mo? Ang katawan ng babaeng ito ay inyong pinapamahayan? Bakit? Anong dahilan? Sabihin na nating ang babaeng ito sobrang ganda.
Dahil sa kagandahan niya, marami na siyang naakit na mga ano at mga hapon. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan para lang magkapera. Hindi totoo yan. Hindi ganun ang asawa ko. Manong Noli, sino ba yung mga nakasapi sa asawa ko? Tumahimik lang po muna kayo. Kalma lang. Kaibigan, mag-usap tayo. Yung maayos. Alam mo bang mahalaga sa akin ang buhay ng mga tao? Kahit yung mga katulad nyo, nasagad hanggang ilalim ng lupa ang kasamaan at kainggitan, pinahahalagahan ko ang mga buhay. Pakiusap. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Wala na. Biglang nagbago ang tono ng boses ng nakasapi. Senyales na hindi lang isa ang nasa loob ng katawan ng pasyente. Nagbanta ito na sa Cebu na raw siya ililibing sa pagitan ng kabilang bayan, doon daw mismo upang siya ay pakinabangan ng mga isda. Ganon? Sa dagat? Talagang sa tubig niyo pa ako ibabaon? Ay nako. Tama ngang hindi niyo ko kilala at hindi ko rin kayo kilala. Tignan natin kung uubra ba yung sinasabi niyo. Nahirapan din si Kanole na palayasin isa-isa ang mga yon. Dahil aalis yung isa at may magsasalita na namang panibago. Hindi bababa sa 10 ang nakasapi sa babae, pero natanggal niya yung iba at yung pinakahuli ang nagmamatigas. Sinasabi nun, hindi mo ko pwedeng maliitin. Kung sila ay kaya mong tanggalin sa pamamagitan ng mga usal mo at hindi kanila nakikita, pwes ibahin mo ko. At bakit ibahin? Sino ka ba? Ako si Pilimon. Si Pilimon lang naman ang pumatay sa mga albularyo dito sa Cebu. Pilimon? Kilala kita. Oo. Pangalan mo pa lang at presensya mo pa lang. Kilalang kilala kita. Kung hindi ako nagkakamali, nang minsan akong mapunta sa probinsya ng Romblon, ikaw yung paikot-ikot doon. Hindi ba? Naaalala mo pa pala ako. Oo. Naaalala ko yun. Tandang-tanda ko nga na yung galamay mo doon. Alam kong nakita mo kung paano ko siya pinatay. Wala Makulit siya. Katulad mo rin siya na ayaw makinig. Ngayon meron akong pagkakataon, Pilimon, na ikaw ay ibabaon ko. Gagawin ko ito dahil alam kong hindi ka pwedeng pakiusapan. Sa mga punto na ito, halos lahat yung mga tinatawag nating basic na panglaban sa kanila ay ginamit na ni Kanole, pero sadyang malakas si Pilimon. Tinatawanan lang siya nito habang nakasapi ito sa dalagita. Kung ako sa'yo, labanan mo ako ng harap-harapan. Hindi uubra sa'kin yang mga ginagawa mo! Pilimon, kahit na hindi mo sabihin sa'kin kung saan kita matatagpuan, sige, lalabanan kita ng harapan. Pero ipangako mo sa'kin na kahit sino sa mga galamay mo ay hindi na pwedeng balikan ang babaeng ito. Sa palagay mo, mapapasunod ko sila? Harapin mo ko, tapos sila ang bahala sa babae. Ganon, wala kang isang salita. Sa mga oras na yon ay napuno na si Kanole, kaya't ginamit niya yung kakaiba niyang kakayanan na hindi kayang gawin ng ibang albularyo. Si Pilimon ay biglang napasigaw habang ito ay nakasapi.
Maya-maya pa nawalan na ng malay yung babae. Mahal, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala kuya. Maayos na yung asawa mo. Ngayon, matatanggal lang talaga ang sakit niya kapag napatay ko si Pilimon. O heto, ipasuot mo ito sa kanya. Ano to? Protection yan para hindi siya mapasok ng ibang mga sumasapi sa kanya. Kaya lang naman sila nasapian nang dumating tayo dahil si Pilimon ay nakiagaw. Pero kung wala si Pilimon, hindi mapapasok yung katawan ng asawa mo. Nangangako ako na yung asawa mo ay hindi na babalikan ng mga yon. Haharapin ko sila. Taga rito lang din sila sa inyo. Hinding oras na yon ay lumakad si Kanole. Pero inaaya pa siyang kumain ng lalaki. Ganun pa man hindi siya nakakaramdam ng gutom. At nagulat pa nga yung lalaki nang sabihin ni Kanole na 1 linggo na siyang hindi kumakain. Sa probinsya ng Cebu, merong isang baryong hindi pa sibilisado at doon nakatira si Pilimon. Itinago ni Kanole ang kanyang presensya habang siya ay naglalakad. Napatingin siya sa bandang kanan kung saan merong isang lumang bahay at merong napakalaking puno ng mulawin. Damang-dama ni Kanole na dito nanggagaling ang mga presensya ng mangkukulam na gumugulo sa babae. Pumasok siya doon nang hindi nararamdaman ng mga yun. Nagkataon na ang dami-dami nila doon. Puro sila mga matatanda. Hindi bababa ng 60 ang edad ng mga taong nasa loob ng lumang bahay. Nakasilip siya roon habang pinagmamasdan ang kanilang mga ginagawang ritual. Hindi lang pala yung dalagitang yon ang kanilang ginugulo dahil marami pa. At kung hindi nagkakamali si Kanole, yung naiiba sa kanila ay hindi katulad nila dahil ito ang nagbabayad sa kanila upang gawin ang karumal-dumal na krimen. Ganon na. Huli kayo ngayon. Nang magwika si Kanole ng ganon, napalingon sa kanya yung mga tao sa loob at yung nag-iisang lalaking may kakaibang kasuotan, bigla na lamang ito nagtatakbo papunta sa likod. Pumunta rin doon si Kanole at nakita niyang sumakay ito sa isang magarang sasakyan. Oo, saan ka pupunta? Sandali! Sige, subukan mo kong barilin. Iputok mo! Ipinutok nga kay Kanole yung hawak nitong revolver 38. Pero hindi naman sa kanya tumatama. Anong klaseng tao ka? Paano mo nalilihisan ng bala ko? Wika nung lalaki. Hindi na importante yun. Sabihin mo sa akin, ikaw ang may kagagawan kung bakit maraming mga kinukulam dito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon lang ako nagpunta rito. Huwag mo akong lukuhin. Kaya kong basahin niyang utak mo. Nilabas ni Kanole sa loob ng sasakyan yung lalaki at hinagis sa salamin. Nabasag tuloy yung salamin. O kayo? Sinong susubok sa inyo? Ha? Ikaw? Muli na naman tayong nagkita, Nole. Pilimon. O tama. Ikaw si Pilimon. Ito ba ang amo nyo? Ito ang pinaglilingkuran nyo? Nole, wala akong pakialam sa taong yan. Patayin mo kung gusto mo. Halika nga rito. Bakit ka nandito sa kuta nila? Anong pinaggagawa mo rito? Meron lang akong pinag-uutos. Para din yun sa buhay ko. Bakit? Anong nangyari? May nagpapapatay sa akin. Gusto kong unahan sila sa pamamagitan ng ganito. Wala na akong magagawa. Kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. Iyakin. Para kang hindi lalaki. Patawarin mo ko. Kaya ako itong ginagawa para sa pamilya ko. Bakit ka ba kasi pinapapatay? Dahil sa
sa agawan sama na. Kung ganon, mga kapatid mo ang nagpapapatay sa'yo? Oo, patawarin mo ko, Ginoo. Ay nako, alam mo yung ganyang klase ng pangyayari, dapat lumapit ka sa pulis, hindi rito sa mga ito. May mga mangkukulam to eh. Pulis? Walang pulis na gustong tumulong sa akin, kaya nagbabakasakali ako sa ganito. Ganon. Pasensya ka na. Nasira ako pa yung salamin ng sasakyan mo. Diyan ka lang. Akong bahala sa'yo. Huwag kang aalis ha. Oo. Kaiyakin mo naman. Sasampalin ko yung ilong mo eh. Tumahan ka na. Oo. Tapos na ba? Pilimon, sino ba yung taong yan? Hindi mo ba siya naaalala? Siya lang naman yung albularyong pinuntahan nila sa Nueva Ecija. Oo nga! Naalala ko na pero hindi ko lang nakita yung pangit niyang muka. Ikaw pala yun? Ang lakas din ng loob mong pumunta rito sa amin, Hano. Talagang dito ka pa dumayo. Ibabaon ka namin sa karagatang nasasakupan ng Cebu, katulad ng ibang mga nagtatapang-tapangan na lumaban sa amin. Ganon. Diyan ka lang sandali lang. Paglapit ni Canole sa kanila, sinabi nitong, sa isa lang, hindi ba Pilimon? Hinamon mo ko? O heto na ako? Simulan na natin. Si Pilimon ay nang lalaki ang mga mata, na tila ba may nakikita itong kakaiba kay Canole. O bakit? Ayaw mo na ba? Tandaan mo, ikaw ang naghamon sa akin dito, Pilimon. O ano? Nagulat ka ba sa gabay ko? Yung ibang mga kasamahan ni Pilimon ay bigla na lamang nagsigsitakbuhan sa loob. Hanggang sa nakita na lang ni Canole na yung mga nagtakbuhan ay lumusot sa likod. Mga nagsigsilayas na ang mga yun. Tanging si Pilimon na lamang ang kanyang nakita. Medyo nakakatakot. Pero nandito ka na. Hindi kita uurungan, Nole. Hinahamon kita sa isang duelo na hindi dito sa kalupaan. Anong ibig mong sabihin? Doon tayo sa dagat. Sa dagat? Ano? Maglalaban tayo doon gamit yung bangka. Ang tunay na albularyo ay hindi umaatras sa anumang hamon ng kalaban. Sumunod ka rito. Medyo malayo-layo sa dagat yung kanilang bahay hanggang sa makalipas ang isang oras. Si Pilimon ay naroon na sa isang bangka. Hinahamon nito si Canole na sumakay din sa bangka at maglalayag daw sila sa bandang gitna. O ito na tayo. Anong gagawin natin dito? Magtitinginan? Ilabas mo na yung bilog at mag-inuman muna tayo bago man lang kita patayin. Sa pagkakataon na ito, kahit nandito ako sa baluarte nyo, huwag mong asahan na madali mo kong matatalo. Hindi ko naman sinasabing ganon. Ganon pa man nararamdaman ko ang lakas mo. May tanong ko lang bago tayo magsimula. Bakit ganyan na lamang ang dedikasyon mo sa iyong sarili na dumayo pa sa ibang lugar para lamang sa buhay ng walang kwentang tao? Yun ba? Simpleng sagot lang, Pilimon. Mahalaga sa akin ang buhay ng kapwa-tao. Naintindihan mo? Sige. Ang hindi alam ni Canole ng mga oras na yun, yung mga kapwa pala ni Pilimon ay nandoon din sa dagat at sila ay nakahawak lamang sa bangka ng hindi nararamdaman ni Canole. Pero sa mga oras na yon mapapansin mong hindi man lang yata gumagalaw yung kanilang bangka na parabang pinipigilan magkabila yung paglakas ng alon. Alam mo, nahihiwagaan ako sa'yo.
Dito ka pa talaga naghamon? Hindi mo ba alam na meron kang mutya ng tubig? Alam ko yun. Ganun naman pala eh. Kahit na ilang beses mo kung ilunod dito, kahit na 3 oras pa tayo sa ilalim ng tubig, hindi mo ko matatanggalan ng hininga. Alam ko. Pero ito ang ginagawa naming tradisyon sa mga matatapang na albularyong dumadayo pa rito sa probinsya namin. Ibinabaon namin ng buhay sa ilalim ng karagatan. Matapos niyang sabihin yon, nagulat na lamang si Kanole dahil merong tumaga sa magkabila niyang kamay habang nakatungtong. Ito sa bangka. Aray! May tao pala rito! Mga... Sa galit din ni Kanole noon dahil meron siyang dalang bag, nilabas niya yung kanyang kahoy na gawa sa sinukuan at pinaghahambalos yung mga nakalubog sa tubig. Nang tamaan sila, hindi sila agad lumutang sa tabi ni Kanole bagkos napunta ito roon kay Pilimon. Sakit! Wika nung isa. Kitang-kita ni Kanole na nagdudugo ang bahagi na tinamaan sa kanila. O sino pa? Akala ko ba ibabaon niyo ko rito ng buhay? Masakit! Talagang masakit. Kahoy ito ng sinukuan. Huwag kang mag-alala. Mamaya, mamamatay ka na. Si Pilimon ng mga oras na yon, meron siyang inuusal. Pinabayaan lang siya ni Kanole. At maniwala kayo o hindi sa sumunod na nangyari, si Pilimon ay umalis sa bangka na kanyang tinutungtungan. Tumapak ito sa tubig at hindi siya lumubog. Ayos! Ayos! Meron ka rin palang mutya ng tubig. Akala mo ba hindi ko alam yung usal na binanggit mo? Sa totoo niyan, parehas lang tayong merong mutya ng tubig. Ang kaibahan natin, mas malakas ang mutya ng tubig ko kesa sa'yo. Kung ikaw kaya mong magtagal sa ilalim ng tubig at hindi lumubog sa tubig, pwes ibahin mo ang tangan kong mutya ng tubig. Wala nang mas lalakas pa sa tangan ko, Nole. Hinahamon kita. Lumaban ka sa akin. Hinahamon kita. Oo. Nariyan na. Umusal din si Kanole. Pero hindi siya umalis sa kanyang inuupuang bangka. Kumuha siya ng tubig. Gamit lamang ang kanyang palad at nagulat noon si Pilimon, maging ang mga kasama nito sa mga sumunod na nangyari. Dahil yung kinuha niyang tubig dagat na nakalagay sa kanyang palad ay naging isang espadang tubig. Ano? Ngayon mo sabihin na mas malakas ka sa akin? Wika ni Kanole at agad siyang tumalon sa tubig tapos lumubog. Gabi ng mga oras na yun, pero kitang-kita pa rin ni Kanole ang ilalim ng karagatan. Lumubog siya na kasing lalim ng 2 palapag ng bahay at inaantay niyang darating doon si Pilimon. Ganon pa man, hindi sumunod si Pilimon hanggang sa naramdaman na lamang ni Kanole na sa bandang likuran niya ay merong dumamba sa kanya. Isang nilalang ng tubig na hindi natin malaman sa ngayon. Lumutang naon si Kanole at nagpunta sa bangka. Wala sila Pilimon at yung mga kasama nito. Ito ba'y pinunta ko rito? Nakakatawa. Wika ni Kanole at agad siyang pumunta sa pasigan. Naupo siya roon at nanigarilyo. Ultimong yung kanyang sigarilyo ay hindi man lang nabasa dahil meron siyang tangan na mutya ng gabi. Maniwala kayo o hindi, hindi nabasa si Kanole kahit siya ay lumubog sa ilalim ng tubig. At yan ang tanging kakayanan ng mutya ng gabi. Tagal? Hoy! Nandito ako, Pilimon! Ang tagal nyo! Nainip na ako. Uwi na ako, bahala ka. Ito ang tandaan mo, pag umuwi ako, wala ka nang makikitang ibang albularyo na tatapat sa'yo. Yung kaya kang labanan! Sigaw ni Kanole. Hanggang sa maya-maya pa, sa gilid ng dagat ay nakita niyang
may mga umaahon na mga lalaking walang saplot. Teka, sino ang mga ito? Gulat na wika ni Kanole kasi hindi niya mamukaan. Oo, tama. Ang mga yon ay mga panibagong galamay ni Pilimon. Dapat hindi ka na nagpunta rito. Dapat doon ka na lang sa inyo. Paano naman akong hindi pupunta rito? Nakakarating sa akin yang mga kasamaan nyo. Anong nakakatawa? Hindi ba mas nakakatawa yung dito mismo sa teritoryo nyo, wala kayong magawa para ibaon ako? Nasaan na ba si Pilimon? Si Pilimon ay nanggaling sa kanyang likuran nang hindi nararamdaman ni Kanole at may hawak ito na alambre. Bigla niyang binigti si Kanole at hinatak. Tawa ng tawa si Pilimon dahil si Kanole noon ay wala man lang imik. Akala siguro ni Pilimon ay mamamatay na si Kanole sa pamamagitan ng pagbigti hanggang sa ibinitin nila si Kanole sa isang malaking puno. Pagkatapos nun nagtawanan silang lahat. Wala na. Patay ka na, albularyo. Wika pa noon ni Pilimon. Hindi na gumagalaw si Kanole dahil buong akala nila'y namatay na ito sa bigti. Pero nang akmang aalis sila, biglang hanggang ngayon pa rin ba? Hindi nyo naiintindihan ang kakayanan ni Nole? Sa palagay mo, mapapatay mo ko sa pamamagitan ng bigti? Kahit na mataas ang taasan nila kay Kanole o sa pinagbitinan, bigla itong tumalon at naputol lamang yung alambre. Sarap Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang naranasan na ako'y bigtiin. Masarap din pala. Yung Adam Santol ko sa leeg, medyo na-exercise ng konti. Takang-taka noon yung mga kalaban niya dahil hindi raw biro si Kanole. Hindi ito basta katulad lamang ng ibang albularyong kanilang pinatay. Ang napansin ni Kanole sa mga ito, bakit parang gustong-gusto nilang tumalon sa karagatan? Hindi kaya doon nang gagaling ang ibang lakas ng mga kasama ni Pilimon? Dito tayo sa dagat. Dito tayo. Mauna na kayo mga kasama. Agad na tumalbog sa dagat ang mga yon. Napaisip tuloy si Kanole at naupo habang nagsisigarilyo. Dagat? Bakit? Hindi kaya... Oo, tama. Ano bang sinasabi mo Dayo? Oo, alam ko na. Yung mga kasama mo na panibago mong galamay kumukuha ng lakas sa dagat. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko, Pilimon. Papatayin na rin kita ngayon. Si Pilimon ay agad niyang sinugod at nagtatakbo si Pilimon. Yung tubig ay kanya lamang tinapak-tapakan kaya't madali siyang nakalayo. Daya? Daya mo! Wika ni Kanole. Sumisid siya noon at hindi siya lumitaw ng napakatagal hanggang sa lumitaw na lamang siya sa isang lalaking mangingisda. Kuya? Sino to? Sino ka? Saan ka nang galing? Kuya, pwede bang makitungtong sa bangka mo? Sige. Ay, nako, nagulat ako sa'yo. Hihimatayin ako sa iyong bata ka. Saan ka ba nang galing? Ang layo ng pangpang dito Kuya, pwede bang dalin mo ako sa kabila? Saan kabila? Doon. Sige na. Sige. Abala tong batang to, nangingisda ako Napunta nga noon si Kanole sa kabila na hindi na nasasakupan ng Cebu. Dito, niya nalaman na yung ibang mga kasamahan pala nun ay hindi lang sila
marami pa sila. Dami nyo pala. Ibang klase. Ang pagtatakahan nyo, kung yung ibang kasama ni Pilimon ay gustong-gustong tumalon ng dagat, pero yung iba ay parabang takot na takot mabasa. Sa pagkakataon na ito, dito na naman ginamit ni Kanole ang mutya ng tubig upang makabuo ng isang espadang gawa lamang sa tubig. Pero hindi natin ito pwedeng maliitin dahil yung gamit na yon ni Kanole ay kayang pumatay hanggang sa kaluluwa ng mangkukulam. Yung tila ba mga takot na takot sa tubig ay inunang kinitilan ng buhay ni Kanole. Wala nang sali-salita dahil alam niyang nung gabing yon, ito yung oras ng kanilang pagtitipon-tipon dahil meron din silang tinatawag na anibersaryo at magkakakilala ang mga yon. Ano bang problema mo? Sino ka bang totoy ka? Wika ng isang matandang babae. Si Pilimon lang ang kailangan ko. Kaya lang ang problema, humaharang kayo. Nandito ako, Dayo. Harapin mo ko. Sa mga puntong yun, merong isang lalaking napakaganda ng katawan ang pumagitna kay Pilimon at kay Kanole at nagsabi ito ng, "Ano ito, Pilimon? Sino ang taong ito? Bakit dito ka tumakbo? Ano? Para magulo ang araw ng ating anibersaryo? Pilimon, hindi mo na ako ginalang." Pasensya na kayo. Anibersaryo nyo pala ngayon. Patawarin nyo ko. Pero si Pilimon lang ang kailangan ko. Kung si Pilimon lang ang kailangan mo, pues, Pilimon, lumabas ka rito ngayon sa aking bakuran. Huwag mong dalhin dito ngayon ang laban mo. Sige. Lumabas nga sila sa bakuran at dito ay natuloy na ang kanilang duelo. Si Pilimon ay merong inuusal. Naintindihan yon ni Kanole pero hindi naman masyado. Hanggang sa si Pilimon ay bigla na lamang naging usok sa paningin ni Kanole at maya-maya pa inaatake na si Kanole ng iba't ibang klaseng insekto. Pilimon! Sinabi ko sa iyo na kung maglalaban kayo, huwag mong gagamitin ng ganyan dahil masisira ang ari-arian ko. Wika ng isang lalaking matipuno. Ang daming mga insektong sumalakay kay Kanole. Ganun pa man nililihisan niya lang ang mga ito. Ang mga insekto ay tila ba mga agresibo na pabagsakin si Kanole. Napipikon na ako. Bakit ba tinawag mo tong mga to? Pilimon, magpakita ka sa akin. Si Pilimon ay paikot-ikot dahil siya ay usok lang ng mga oras na yon. Hanggang sa sinabi ni Kanole, "Gusto mo ng dayaan? O sige. Brad, pasensya na kung dalawa sa inyo nanghihina na. Huwag ka mag-alala, mayroon akong lunas dyan. O ito." May hinagis sa kanila si Kanole na parabang dahon na toyo. Ang bilin niya rito. Ilagay lang ito sa bunganga ng dalawang nanghihina para bumalik ang kanilang lakas dahil hindi pa naman sila masyadong tinuluyan ni Kanole ng mga oras na yon. Pilimon, ang nais ko lang naman mapagaling yung babae. Pero iba na itong ginagawa mo. Nang dadaya ka ha? Akala mo siguro hindi kita nakikita. Pwes diyang ka nagkakamali. Tumayo lamang si Kanole doon habang pinapanood siya ng ibang mga tao at habang sinasalakay siya ng iba't ibang klase ng mga insekto. Nang biglang si Pilimon ay nahulog sa lupa. Nagulat na lamang ang mga kasamahan ni Pilimon dahil may nakatarak sa kanya na tila ba isang sibat na hindi nila alam kung saan ba nanggaling. Pilimon? Pilimon? Saan nanggaling? Mainit! Huwag mong hahawakan ng sibat ko. Ako ang nagmamay-ari niyan. Pero paano mo ito naibato sa kanya? Nakatayo ka lang naman. Hindi nyo kilala si Nole. Yan ang tandaan nyo.
Saan nanggaling ang sibat na yan? Sa mga oras na yon nawala na yung mga insekto, kasabay nun ang pagkawala ng nakatarak na sibat sa likuran ni Pilimon. Duguan si Pilimon, nabutas ang kanyang dibdib. Sumusuka rin siya ng dugo ng mga oras na yon dahil tinapakan pa siya sa dibdib ni Kanole. Pinilit mo ko, Pilimon. Ngayon, matatapos na ang kalbaryo ng aking pasyente. Kayong lahat dito, lalahatin ko kayo. Hindi lahat ng albularyo ay kaya nyo. Ibahin nyo si Nole. Si Pilimon ay tuluyan ng namatay hanggang sa pinalaya siya ng lalaking matipuno at sinabing, "Umalis ka na. Baka may mga dumating na pulis, makukulong ka pa. Ang problemang ito ay atin-atin lang. Tandaan mo, lumipas man ng mahabang panahon, gaganti kami kung sino ka man. Sige, gumanti kayo. Aantayin ko ang araw na yun. Aantayin ko!" Pagkatapos nun ay agad na bumalik si Kanole sa bahay ng kanyang pasyente at nakita niyang yung babae masigla na. Nagbalik na ito sa tunay niyang itsura, tapos hindi mo mababakas sa kanya na siya ay meron pang malaking problema. Tapos na po. Wala na si Pilimon. Bago po ako umalis, meron lang po sana akong sasabihin. Paano ba? Kakahiya. Ano ho ba yun? Sabihin nyo na. Huwag na ho kayong mahiya. Manong Nole, malaki ang utang na loob namin sa inyo dahil kayo lang ang bukod tanging albularyo ang nagtungo rito at nakapagpagaling sa aking asawa. Ano ho ba yun? Huwag po kayong mahiya. Kasi ho, kulang na po yung pera ko pa uwi eh. Yun ba? Walang problema. Ito, halika kumain ka muna. Hindi na po. Sige ho, at babalikan ko pa yung taong inabutan ko sa kuta nila eh. Baka napano na yun. Sige. Pagbalik naman ni Kanole kung saan niya nakita yung lalaking humihingi ng tulong sa mga mangkukulam, wala na ito roon. Ganun pa man, hindi siya umalis ng oras na yun. Nagtanong-tanong siya kung may nakakita ba sa taong yun, pero may nakakita nga, hindi naman nila alam kung saan nagpunta dahil ito ay nakasakay sa sasakyan na may basag ang salamin. Sayang naman, kung alam ko lang ang address ng taong yun, hindi muna ako aalis sa probinsyang ito hanggat hindi ko siya natutulungan. Ay nako, sa unang pagkakataon ngayon pa lang ako nang hingi ng pera dun sa natulungan ko. Talagang gano'n, kesa naman maglakad ako pa uwi. Salamat ho sa inyo Wika ni Kanole. Isang matagumpay na pakikipaglaban ang kanyang naipanalo sa gabing yon, nang dahil dito nagbunyi siya at umuwi siyang maligaya sa kanyang bahay sa bundok. Mga ginigilo kong tagapakinig, hanggang dito lang po ang kwento. Alam nyo, napakaraming kwento ni Kanole. Sa totoo lang, halos hindi na rin po natin maharap na ilapag. Ngayon po sasabihin ko sa inyo na i-comment nyo yung mga gustong magpabati. Okay? At sa susunod na video natin, magsha-shoutout po tayo. At siya nga pala, sa mga gustong makipag-usap sa akin, kahit hindi patungkol sa mutya, kung meron kayong katanungan, mag-message lang po kayo sa aking Viber. Kung wala naman po kayong Viber, po kayo, download at i-search nyo lang ang aking number na 0948-5230-887. Aantayin ko po ang inyong mga katanungan sa akin. Hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa ating munting channel. Bye-bye!